Ako si Carmelita. Ang palayaw ko, Lita. Na nagtitinda ng agahan, merienda, at konting ulam. Nay, gaano katagal na po kayo nagtitinda po? Maraming taon na nakalipas dito. Maraming taon na nagtinda ako ng Quiapo, nagtinda ako ng barbecue lang. Ito ang huli. Kasi nandito yung pamilya ko na. Kasama ko. Siguro, syempre, Nay, matagal na nga po kayo nagtitinda. Sino po ba yung katulong niyo dito? May katulong po ba kayo sa pagluluto? Sa Meron. pagtitinda po? Meron. Sino pa? Si Malu. At si Ate Malu po. Mm-mm. So, Nay, syempre, ayun nga po, nasabi niyo po na nagtitinda kayo sa Quiapo, sa Bagong Barrio. Tapos ngayon po, dito po kayo sa, ang last spot niyo po, dito po. Mm-mm. Ano po yung mga memorable moments na o yung mga di nyo makakalimutang pangyayari po bilang isang karinderya owner po? Minsan yung malugi ka, hindi nawawala yun. Minsan kikita ka ng maganda. Hindi pare-pareho. Ano yung pinagkaiba nung pwesto nyo po ngayon sa mga nauna nyo mong pwesto sa Quiapo? Nauna. Kasi yung daon ako, mas maganda kitaan doon dahil nasa Quiapo ako sa may simbahan eh. Mas malaki kita ron. Since matagal na kayo sa industriya ng pagnenegosyo sa karinderya, ano po yung may hirap na bagay na kinakaharap o nararanasan nyo po sa pagtitinda po? Sa ngayon, Apo. sobrang mahal ang bilihin. Unang-una, gaas, itlog, mantika, bigas. Halos lahat ng ingredients mahal na. Opo, totoo po. Kasi tumataas yung inflation rate na. Kayo, nakita ko po na parang dedicated po kayo sa tinatrabaho nyo ngayon, sa ginagawa nyo. Parang masaya naman po kayo. Nay, paano po ba kayo napunta sa ganitong negosyo? Ano po ba ito? Pangarap nyo po ba to? Gusto nyo po ba itong gawin? O kailangan lang po talaga? Gusto ko lang gawin. Bakit Kasi po? bata pa ako, hilig ko na itong ganito. Bata pa ako. Kabaga, ano nyo na po talaga? Ito na po yung hinahanap-hanap ng katawan Hinahanap ko nyo. na ng katawan ko. Sa edad kong ganito, ilang taon na ako. Magsi-63. O, isipin mo. Po. Nay, syempre matagal na ayo. Ano to? Everyday po ba kayo nagtitinda, Nay? Araw-araw. Yung sa araw-araw na po na yun, Nay, sapat po ba yung kinikita nyo para tustusan po yung pangailangan ng pamilya nyo sa panggastos sa bahay, pambayad po ng mga bills, tsaka sa pag-aaral po ng mga apo kung meron po? Hindi. Hindi po. Paano pong hindi? Ano pong ano? Hindi kaya sustento ng pamilya sa gantong negosyo lang. Hindi kaya. Po. Nung sinabi nyo, hindi po sapat. Hindi sapat. Minsan po ba na naiisip nyo po na huminto na lang sa pagtatrabaho, sa pagtitinda sa kalenderya, tapos magtayo na lang po ng panibagong negosyo na kung saan mas malaki po yung kikitain nyo? Matagal ko na nga binabalak ito. Dahil halos karamihan dito, utang. Yung utang na yun, naaabot ng matagal. Siyempre, ang puhunan mo, maliit lang. Di ba? Sabi niyo po kanina na pangarap niyo na po ito simula ng bata po kayo. So, nung bata po ba kayo, parang mahilig po ba kayo maglaro na luto-lutoan, ganun po? Oo. Okay po. So, nabanggit niyo rin po kanina na na hindi po sapat. So, sa pamilya niyo po ba meron pong ibang may trabaho po? Nakatulong niyo sa sa pagbuhay sa pamilya niyo po? Meron. Apo ko. Opo. So, Ano yung ano, Nay? Ano po yung trabaho ng apo? Sa restaurant din. Restaurant Ano, din. oo, sa Kumbaga, may... Saan ba to? Nasa Quezon field Hub. talaga kayo ng business, sa kainan po, no? Kahit yung anak ko, mahilig din siya magluluto-luto ng mga, yung no order-order, ganyan. so po? Yung ano po yung... Tawag dito? Yung mga i-ano sa Facebook. O, online po? O, nakaka-online, ganyan. Yung ano. maayos naman po ba yung kita? Okay naman. Kahit pa paano, kumikita. Okay po. So may ano po pala yung pinagkaiba dito po tsaka sa sa may Maynila po ng Ay, pwesto? sa Maynila kasi doon talagang sagana ang tao. Madaling araw pa lang ang tao na hanggang gabi yun. So ayun po. Matao talaga ron. Ayun, Nay. Ayun nga po, ngayon po kasi syempre mataas po yung inflation rate po na kinakaharap natin. Ano po yung naging epekto po nung pagtaas ng bilihin, lalo na po yung pagtaas po ng bigas doon po sa negosyo nyo ngayon? May mga nadagdag po or may mga nabawas po ba sa negosyo nyo dahil po sa pagtaas po ng bilihin? Wala naman nababawas.
Apo. Kahit to sa mga ingredients na ginagamit namin, hindi naman kami nagbabawas. Apo. Yun nga lang, yung dating bigay namin ng, halimbawa, yung isang pinggan, babawasan ng mga 2 kutsara yon, lalo po sa kanin. Apo. Diba? Pinakamababa naming sinasayang ngayon, 65 isang kilo. Yung pagtaas po ba ng ng presyo ng bilihin, nakaka-apekto po yun para po hindi sumapat yung kinikita niyo sa araw-araw? Hindi talaga sasapat. Lalo kung may pinagbabayaran ka rin, di ba? Kasi hindi ka naman pwede mamunguna ng hindi ka mangungutang. Oo. Nay, kung mabibigyan po kayo ng pagkakataon na sa edad nyo po, na kung bibigyan po kayo ng pagkakataon na maghanap po o magkaroon po ng bagong trabaho, papayag po ba kayo na iwanan nyo po yung pagtitinda para po sa trabaho po na yun? Oo naman, bakit hindi? Kasi kung doon ako aangat eh. Kasi alam ko dito, mahina, talagang mahina. Hindi ka mukha nung dati talaga. Anong panong dati, Nay? Ano pong dati? Talagang malakas siya. Pero mabili, maraming, ngayon ang mga tao nagtitipid eh. Opo. Kaysa bumili sa amin, ang halagang, bawa natin, halagang 50 pesos. O, bibili na lang sila ng noodles. Yes. Ilulutuin na nila yon. Magsasayang sila isang gatang para ayos na yun sa kanila. Diba? Nakakameno sila. Eh pagka dito sa amin bumili, siyempre, kukunti ang kanin. Tapos magkano ang itlog, magkano ang maling, ganyan. Opo. Ayun, Nay. Ato po, ano po yung masabi nyo po? Since nga po parang may expertise na po kayo pagdating po sa ganitong negosyo. Marami na po kayong naranasan, alam niyo na po yung hirap at yung sarap po sa pagtitinda. Ano po yung nasabi niyo doon sa mga tao na nakatulad po ninyo na gusto ring pasukin yung negosyo po ng pagkakarinderya at ng pagtitinda po? Kaya kailangan dyan una, number 1, malakas ang loob mo. Kasi kung di malakas ang loob mo, matatalo ka kagad dyan eh. At saka isa pangalawa dyan, kailangan talaga may budget ka, ipang-aarya. Opo. Ngayon kung wala kang budget ay pang-aarya dyan, sandali lang sarado ka na. Wala kang magiging puhunan. Hahanap ka na naman ng panibago. Dahil hintuke. Diba? Doon po sa kanina sabi nyo yung mga tao nagtitipid, mas pinipili na lang po yung mga instant noodles. Oo. Ano po yung parang lamang nyo doon po sa mga yun? Kasi ang lamang naman namin doon sa ganun, kasi talaga ako pagka nagluto, lutong bahay. Lutong bahay talaga. Lutong bahay talaga. Eh, hindi ka tulad ng mga instant noodles. Alam naman natin ang mga ingredients niyan. Opo. Di ba? Ang kadalasan niya mayroong magkakaroon ng mga sakit dahil sa mga ingredients nila. Hindi ko sinisiraan, Opo. Totohanan lang yan. Prangka lang akong tao eh. Tulad yan. Yeah, may pansit ako. Tunay na, yan, lutong bahay talaga. So, meron po ba kayo para specialty? Wala. Kung ano lang maisipan ko itinda. Kung ano lang maisipan kong itinda, yun lang talaga. Ano po pala ano po yung lamang nyo naman po sa mga mamahaling restaurant po? Mamahaling restaurant kasi wala kang pera, hindi ka basta-basta makakapasok sa ganun eh. Diba? Ngayon, kung ang pera mo sapat-sapat lang at meron din naman sa mga ganito, dito ka na lang. Hindi morkit nasa malaking restaurant ka. Ganun na ang lasa ang kakainin mo. Dito po sa lugar nyo marami na po ba kayong suki? Marami na rin. Muntik niya na akong diabutan ngayon. Dahil konti na tanto. Tawag dito, so marami na nga po kayong suki. May mga po ba kayo na minsan pupunta dito, sasabihin pa po, ay mas masarap sa ganito kaysa dito kay ate. Ay, wala naman po. Like, ano naman po sila, Wala. considerable naman po sila. Ano po yung gusto niyo pong, yung message niyo po sa mga kapwa niyo po karinderya owner na nakakaranas po nung parehas na karanasan niyo, lalo na po yung may mga problema po pagdating po sa pagtaas ng bilihin. Ayun nga, yun ang sinasabi ko na nga sa inyo. Yung number 1 nga, kailangan una, lakas ng loob pagka naghahanap buhay ka sa ganito. Kasi meron tayong araw na hindi mabili, matumal, di ba, matumal. O kaya, mauubos ang paninda mo sa utang. O kinabukasan, mag-iisip ka kung saan ka kukuha.
Yun lang, kaya kailangan, malakas ang loob mo. Yun lang payo ko sa kanila. Nay, ano po pala ginagawa niyo pag kunyari hindi nabili? Yung sinabi niyo matumal na araw. Sa mga paninda niyo po, ano pong ginagawa niyo? Wala naman kasi kung gano'n. Wala. So, lagi po nauubos. Okay po. Wala. So, pag nagluluto po kayo, lagi pong walang sobra ganun. Minsan marami, katulad niyan, marami kong niluto kanina. Isang kawaling malaki yan eh. Itong pansit ko, yan na lang, 4 na plastic na lang. Paano pala yun may pagmabenta sobra? Nagluluto pa po kayo ulit? Ganun? Hindi na. Hindi na. Oo. Pinapaubos nyo na lang po. Okay. Kasi parang may pahinga naman. Siyempre, sa edad ko to, kailangan ba? Hindi pa magpahinga tayo. Hindi naman yung pahinga na Nay, sa tingin niyo po ba yung pagtitinda niyo po ngayon sa pag-araw-araw niyo pagtitinda, ito po yung nagpapalakas sa inyo, nagpapanatili po nung ganyang sigla niyo po? Oo. Kakaano ko na siya. Hinaharap na po talaga siya ng katawan niyo. Wala po kayong balak huminto. Parang ipagpapatuloy niyo pa rin po yung ginagawa hanggat kaya niyo. Hanggat kaya. Hanggat kaya. Yun lang. Ako si Carmelita, yung nagtitinda sa karinderyang to. Proud ako maging, ang hanap buhay ko ito.